sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin.
Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, pinagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God sa pupurit pagsamba na yan sa Panginoon. At tunay nga na sa umagang ito ay bago tayo tumungo sa salita ng Diyos, I would like to greet everyone mula dito sa Pampanga, Bulacan, Pangasinan, Baguio, at mga karatig probinsya dyan din sa Baguio, sa Kalinga, sa Apayao, at dyan sa Australia, Canada, Hong Kong, Macau, US, at sa lahat ng aabutin pa ng live stream na ito. So, hindi ko man mabanggit ang mga lugar ninyo, ay pinabati ko kayo ng magandang umaga at pagsamba sa ating buhay na Diyos. So, bago po tayo tumungo sa kanyang mga salita, tayo po ay dumako muna sa pananalangin at hilingin natin ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu na siyang ating tagapagturo at dakilang tagapagpaunawa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa pagkakataon minsan pa na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming masamba sa iyong pagka-espiritu at katotohanan ng aming mga puso at sa pagkakaloob ng pagkakataon na sama-sama kaming makadulog sa iyo. Mga kapatid na nasa iba't ibang dako na naabot ng live stream na ito, Panginoon, pinagpapasalamat namin sapagkat ang bunga ng pandemyang ito ay hindi lamang negatibo, kundi napakaraming positibo na binunga sa pangangaral ng iyong ebanghelyo, na ito ay sa pamamagitan ng platform na ngayon ay nagagamit namin ay iba't ibang dako, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng mundo, ang aming naaabot ng iyong mabuting balita, upang tunay nga o Diyos na ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makarinig. Kaya nga Panginoon, ang mensaheng ito at ang page na ito, Panginoon, ay dalangin ko na masumpungan ng mga taong naghahanap sa iyo upang sila man ay kilalanin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa bawat isang nangangailangan ng iyong dampi ng kaluwalhatian, dalangin ko, Panginoon, na sa panonood nila ng live stream na ito, dumaloy po ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay at tanggapin nila, Panginoon, ang anumang kanilang pangangailangan mula sa kagalingan ng kanilang katawan, ng kanilang emosyon, pangangailangan pinansyal, pangangailangan ng pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Panginoon, padaluyin niyo po ang mayamang biyaya mo sa bawat isa upang ikaw, O Diyos, ay kilalanin, sambahin ng bawat isa, Panginoon, na kikilala sa iyo sa umaga pong ito. Salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong napagpala ng mga salita at tunay na mahayag ang iyong mga ginawa upang ito ay maging gabay namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, tunay na ang Diyos ay napakabuti. Isang panibagong Sunday na naman ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin upang sama-sama tayong mag-aral ng kanyang mga buhay na salita. At sa umaga pong ito, ay nais kong i-share sa atin ang kanyang mga salita na atin pong bibigyan ng pansin sa umaga pong ito. Okay. So, hindi tayo doon sa simula na nakapagsimula. Okay. So, ang atin pong topic ngayon sa umagang ito is about spiritual warfare based on the finished works of Christ. So, dito po sa katotohanan na ito ay nakita ko po at napag-unawa na hindi lamang totoo ang spiritual warfare, kung hindi kailangan po na ito ay magawa natin ayon sa natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo. So alam po natin na ang Panginoong Jesucristo ay naparito hindi lamang upang iligtas ang mga tao, kung hindi
upang ganapin at gawin at tuparin ay pinapagawa ng Ama sa Kanya. Okay. So, ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8 o yung epistle po na sinulat ni Apostle John sa New King James Version translation, ito po ang sinasabi, "For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil." So makita po natin na one reason ng pagtungo ng Panginoong Kristo dito sa mundong ibabaw na ito upang maging tao ay upang sabi dito wasakin, sirain ang mga gawa ng kaaway. Okay, so kaya napakalinaw po nito, no? So meron na pong pakikibakang spiritual na ginawa ang Panginoong Kristo. Kaya nga po tayo ngayon sa ating buhay pananampalataya sa bawat araw ay meron pong pakikibakang spiritual. At yan po ay nararanasan natin at nakikita natin, okay, nangyayari mismo sa ating pamilya at nangyayari sa ating buhay din. So kaya po napakaganda makita natin na ang isa sa mga ginawa ng Panginoong Kristo at tinapos na niya ay sirain, wasakin ang gawa o hindi lamang gawa, o hindi mga gawa ng kaaway. So sabi diyan, He might destroy the works of the devil. So ibig sabihin talagang mga gawa ng kaaway. So and then ito po yung unang kailangan makita natin. So kaya dalawang bagay lang po ang gusto kong bigyan ng din sa atin about spiritual warfare. Number one is spiritual warfare is real. Meron po tayong dahilan dito because, okay, so ito po yung ating mga supporting verses. John chapter 10 verse 10, B, kalahati po, yung not B but A, okay, brother. So yung simula po ng John 10:10, sabi po diyan, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So ang Panginoong Kristo po nagpahayag niyan mismo, na sabi niya, ang magnanakaw, walang iba kung hindi si Satanas, ay naparito upang magnakaw, pumatay, at pumuksa o magwasak. So kaya makikita po natin, spiritual battle is real. Okay, totoo po ito. Okay, so hindi po natin pwedeng i-rationalize na tinapos na ni Jesus ang gawain o ang pakikipaglaban sa kaaway, but still we are here on earth. Kaya dapat makita po natin ito na meron pong spiritual warfare, kaya lamang dapat alam natin na ang pakikibakan natin ay ayon sa natapos na gawain na ng Panginoong Kristo. At yan ang uunawain natin sa ating pagpapatuloy. Okay, kasi po, ano po ang dahilan? 2 Corinthians chapter 4 verse 4 sa New Living Translation, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Okay, so dito po makita natin si Satan, according to 2 Corinthians chapter 4 verse 4, is the God of this world. So kaya po tayo ay narito sa daigdig na ito pa, okay, and Satan is still at work. Satan and his cohorts, yung kanyang mga kampon, yung kanyang mga na-deceive na mga anghel na kasama niyang nagkasala, ay narito po sila sa daigdig na ito. Okay? Sa mga unbelievers po, sa mga hindi nagsisampalataya, sa ayaw maniwala sa mabuting balita ng Panginoon, ang sabi, siya ang bumubulag sa kanila upang wag silang magsisampalataya. At sa atin naman po ng mga nagsisampalataya na, dito ko po gusto niyong makita na mayroong labanang spiritual. Kasi po si Satan is number one na kontrang-kontra at nilalabanan niya ang Diyos. Kaya nga po siya naging Satan, sapagkat nagrebelde po siya sa Diyos. Ang una po niyang pangalan ay Lucifer, morning star po siya, So kaya dito po isa siya sa mga pangunahing anghel na nilikha. Kapantay po niya sila Archangel Michael at Gabriel,
So isa po siya sa kung meron pong ranking ay mataas na katungkulan ano po sa kalangitan ano ho. So ito po yung gusto kong makita natin. So siya po yung the tip, sabi ng John 10:10 na ang kanyang main mission is to steal, kill, and destroy. At dito nga po ay tinawag siya na God of this world, meaning to say, he has still the power to deceive. So yan po ang kanyang kapangyarihan, to deceive, to hinder, and to bluff. Okay, so yan po ang kapangyarihan niya, mag-bluff po siya ng mga tao para huwag silang maniwala sa mabuting balita. And even the believers are being bluffed by the enemy. Okay, kaya po kung meron pang spiritual warfare, ay nais ko pong bigyan diin na ang pakikibaka natin supposed to be a base o ayon o naaayon sa natapos ng gawain ng Panginoong Kristo. At yan po ang gusto nating linawin sa umaga pong ito. Okay, sa 1 John 5:19 din po. So I would like to give you a series of verses as a foundation para makita po natin yung naging pagparito ng Panginoong Kristo. 1 John chapter 5 verse 19. We know that we are children of God and that the world around us is under the control of the evil one. Kaya po makikita natin may mga tao kasi na nagtatanong kung talagang mahal tayo ng Diyos, kung talagang totoo ang Diyos, kung talagang nagmamalasakit ang Panginoon, bakit nangyayari ang mga kasamaang ito? Okay, ito po yung gusto kong makita natin. So yung mga nagsikilala sa Panginoon ayon po dito, yung tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila po ay tinatawag na mga anak na ng Diyos. Okay, they were adopted children of God, sabi sa ibang salin, And then, pero po, ang mundo sa paligid natin, actually tayo po dito bilang mga mananampalataya, this world is, meron pa pong tinatawag na, we are now living in the world, na dalawa po, na ang isa ay kingdom of darkness and kingdom of the living God. Okay, so, ito pong kingdom, ito pong world, yung world system po natin, ito po ay nakahilig or under the control of the evil one. Kaya makikita po natin, madidinig natin sa mga balita, mapapanood natin sa mga balita, what is going on this earth, okay, in this world. So kaya po makikita natin na parang nananalo o namamayani o nagtatagumpay o tumitindi ang kasamaan ng mundo. Okay? So kasi nga po, the devil talagang hindi po siya titigil, lalo na po sa panahon natin ngayon na ang nalalapit na po ang kanyang pagwawakas. Okay? Sapagkat makikita po natin sa ating kapaligiran na talagang nangyayari na po ang mga ipinahayag o yung mga prophetic word, yung mga inihula sa Biblia, okay? Hindi lang po ng ibang mga manghuhula na tao, kundi what is written in the Bible na itinuro po ng Panginoong Kristo as signs, okay, of the end times and of His second coming. Yes, He will come again, but not as a Savior anymore, but as a judge to judge the whole world. Okay, so kaya po yan, tatlo yung tingnan natin. So spiritual warfare is real because nandyan po yung thief, nandyan po si Satan, the God of this world. And then pangatlo, nakita po natin that this world is under the control of the evil one. That's why there is spiritual warfare. Okay, tuloy po natin. But how Satan operates? So ito po yung magandang makita natin. Paano ba siya gumagawa o kumikilos? Okay. So ito po, number 1 is through temptation. So si Satan po ay nagtetempt like his old style. Okay. Ito po ay luma ng kaparaanan ni Satan at ito'y ginamit niya doon sa Garden of Eden when he tempted Eve, okay, nakainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. So makita po natin, temptation itself is not bad, okay, hindi ito masama, pero
to fall into the to temptation, yun po ang matindi, no? So kasi pares po na nangyari kay Eve, ano? I believe she was not tempted for just a few days, a few words lang or a few hours, but si Satan po o through the serpent ay dinaya po, tinukso siya for several times, ano ho? That's why siya po ay na-persuade. Okay? So suportahan po natin ito ng salita ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ito po in one part ng buhay nating mga tao at ng buhay ng mga tao, lalo na sa ating panahon. Ito po ang sabi ng New Living Translation. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Yan po ang makikita natin ngayon, lalo na sa panahon na ito, no? Na talagang those people who wants to be rich, okay, yung lalo na po yung mga easy scheme na pagyaman, talagang sabi po dito ay marami talaga ang nagpo-fall into this temptation. At dito po sa mundo natin ay talagang makikita po natin it's really happening. And you maybe ay naging victim na nito, no? So naging part na nito. Okay? We are being trapped or you are being trapped by many foolish and harmful desires, okay, that plunge you into ruin and destruction. Kaya po yung iba sabi nila yung mga hard-earned money for their whole life parang bula lang na nawala, ano? So yung iba ay iba-iba po ang istorya. So kaya po makikita natin, so ito po ang nagagawa ng temptation. What is the main motive? Ang sabi po ay yung gustong yumaman. Hindi po masama ang maging mayaman. Okay, hindi po yan masama. Ikaw ay sumagana, ikaw ay yumaman ay hindi po masama. Sapagkat pag tinuloy po natin yung John chapter 10 verse 10, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, I have come that you might have life and more abundantly. Okay? So ang sabi doon, bigyan tayo ng buhay at yung buhay po na yon ay i-restore sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Kristo, yung eternal life natin. Yun po yung buhay. And then buhay dito sa mundong ito, sabi ay abundant living. So it is God's will, it is God's desire, it is for us. Kasi po, that is one of the work ng Panginoon, to restore to us everything that was lost. Kaya po may spiritual warfare, because the devil, the thief, kaya nga po siya thief, he always steal from us. Okay? And kaya po talagang kailangan maintindihan natin ito. So nasa ating buhay, okay, kailangan po nating mabantayan ng kilos ng kaaway. At mamaya ay ipapakita ko po ang ilang mga dahilan bakit tayo nananakawan ng kaaway. Another verse is in 1 Timothy chapter 6 verse 10. Kanina sa 9, now sa 10. Ang sabi po, for the love of money is the root of all kinds of evil. So hindi po sinabi ditong for the money is the root of all kinds of evil. Kung hindi, the love of money is the root of all kinds of evil. So pag minahal mo na, pinahalagahan mo na ang pera ng higit sa lahat, okay, yan po ang nagiging ugat ng kasamaan. Kaya nga po, makita natin ang corruption dito po sa ating bansa, grabe, lalo na yung present investigation na ginagawa po sa Kamara, natuklasan po natin noon sa SSS, sa GSIS, at sa iba pang mga sangay, ang LTO, ang BIR, ang custom na mga nakaraan na iniimbestigahan. So makita po natin yung labis na corruption. At dito bilyon ng usapan sa present investigation na ginagawa po nila sa PhilHealth. Ang PhilHealth po ay ang insurance ng pamahalaan for health. Okay? At ngayon na-expose ang mga hospitals, na-expose ang maraming mga involved dito na talagang ginawaan po nila ng hindi tama.
ang pondo ng PhilHealth na supposed to be ay sana ay nakaukol sa mga tao. So I just heard sa isa pong investigation na ang even Cardinal Santos Hospital ay involved, ano ho, nang sabi po doon ay they are collecting o the patient ay nakakakuha ng discount sa o ng tawag dito sa PhilHealth ng 3,000, pero pagka siningil ang PhilHealth 30,000. Wow, grabe ano ho. So kaya po the love of money is the root of all kinds of evil. So we don't know how it is happening, pero yan po ang investigation ngayon ng Kamara. This is the current event. So kaya po yung love of money talagang nakakagawa po ang mga tao ng masama. And some people, sabi po dito, craving money have wandered from their true faith. Ayan. Kaya po sila nawawala sa totoong pananampalataya and pierce themselves with many sorrows. Ayun po, marami nga, oo nga, magkakamal ka nga ng maraming pera, pero alam niyo po ang result noon is many sorrows. Marami pong kapaitan, kalumbayan, kasakitan, ano ho, na talaga pong sigurado, sabi nga po ng pangkaraniwang salita natin, may karma yan. But sa Biblia po ang sabi, whatever you sow, you will reap. Okay, so kung nagtanim ka ng kasamaan, kung nagtanim ka ng pangluloko, kung nagtanim ka ng mga pagnanakaw, alam niyo po, lahat po ng yan ay may bunga, may consequences. Okay, hindi lang po palay ang namumunga, hindi lang mga bungang punong kahoy ang namumunga, kung hindi maging ang ating pong mga gawa namumunga din. That is the principle of the Bible. In Galatians, what you sow, you shall reap. Kaya nga po napakalaga na maintindihan natin yan. And in James chapter 1 verse 13, sabi po dyan, and remember, yan, pinapaalalahanan po tayo ni James, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted by to do wrong, and He never tempts anyone else. Ayan, maliwanag po yan. Ang tinutukso, okay, ay hindi tinutukso ng Diyos. Kasi ang Diyos kailanman hindi niya tutuksuhin ang sino man na gumawa ng masama. Okay, so kaya po, ano ang magiging mahalagang makita po natin sa verse na ito? So, ito po. So, ang pangalawa, how Satan operates, hindi lang through temptation, kundi through your own desire. Okay, so nakakapag-operate si Satan through your own desire. Okay, James 1:14, temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. So yan po ang sabi ni James, okay? So temptation comes from our own desires. So ibig sabihin, so kaya po nagtatagumpay si Satan in tempting a person or tempting you because he knows your own desire. Although he cannot read your mind, although he cannot just know what is in your heart, but alam niyo po, when you speak, when you act, when you look at, yung mga panglabas na po, pinakita na natin ay madali po yung makita ni Satan, ano ho? So, alam niya agad yan. So, kaya mabilis siya na makagawa ng tukso. Marunong din po siyang tumiming, ano ho? He is not present everywhere because he is just limited in one place kasi hindi po siya omnipresent, okay? But he has many demons, okay, who knows their mission. Okay, so alam po nila ang mission ng kanilang leader na si Satanas. That's why they can act. Okay, madali po silang nakakakilos. And alam niyo po, wag nating ang maganda makita po natin, although talunan na po si Satan, but he can still bluff. Okay, nambabluff pa po siya. Kaya yan po ang kanyang one of the strong weapon na meron po siya, no? Kaya marami naman po ang nagpapabluff. Okay, so yan ang problema. Kaya parang sabi, alam mo nang nanloloko ba't nagpapaloko pa? Okay, so yun po mga ganon, ano. So
tuloy po natin sa verse 15. These desires, sabi, itong mga desire nito, give birth to sinful actions. So kapag ka po yung desire, okay, ay talagang naging dahilan para mahulog sa tukso, nagbubunga po yan ng kasalanan. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Ayan. So kapag ka nagpatuloy po yung kasalanan na yan, na lumago, okay, nauwi po yan sa kamatayan. Okay, hindi lang po kamatayang physical muna, kundi spiritual death. Kasi nga po, nalalayo tayo, naalis tayo sa totoong pananampalataya. Kaya po mapapansin natin, nagiging napakalaking question. Ang yayaman na nga, lalaki na nga ng bahay, ang dami na ng sasakyan. Ano pa ba naman ang hinahanap nila? Bakit kailangan pa nilang mag-corrupt? Bakit kailangan pa nilang magnakaw? Bakit kailangan pa nilang i-oppress yung mga maliliit, yung mga mahihirap? So makita po natin, may mga company na ang liliit magpasweldo, pero ang trabaho ng mga trabahador ay gano'n na lang kahirap. So yun po ay pang-oppress ng mga mahirap. So, but makikita po natin saan lang naman nila tinatapon yung kanilang mga pera sa mga wala ring kabulungan. Instead na ikaginhawa ng buhay ng mga manggagawa, they are being oppressed. Okay? So yan po ang dahilan. Yung desire na yan ay talagang nagbubunga po ng kasalanan. At kapag yung kasalanan na yan ay lumago, dumami, lumaki, okay, sabi nga mag-grow, nanganganak po yan ng kamatayan. Kaya nga po, sabi ng Biblia, aanin mo daw, okay, kung makamtan mo daw ang buong sanlibutan man, pero mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ano ang halaga noon? Okay, so life here on earth is short. Kahit mabuhay ka ng 1,000 years, still short compared to eternity. Eternity is, there is no end. Okay? So yan po ang kailangan mamulat tayo, maunawaan po natin. But what is the good news? The good news is this, John 16:33. Ito po ang comfort ng ating Panginoong Kristo. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Ayan pinakita po niya yan. So ibig sabihin, we are not exempted in any trials or any sorrows, but take heart. Okay, lakasan ninyo ang inyong loob, magpakatatag kayo because I have overcome the world. So ibig sabihin, yung world system, kapag hindi talaga tayo napatukso, na itama talaga ang desire natin ay nanggaling talaga sa banal na Espiritu who works in the midst of us, okay, o sa ating buhay, okay. Ito po yung sinabi ng Panginoong Kristo. This is the finished work of Christ. I have overcome the world. So the world that entices the people to sin, the world that is tempting, the God of this world that tempting people to desire and be out of the true faith. Okay, wayward on the true faith. Okay, so dito po pinapakita ng Panginoong Kristo, I have overcome the world. So if you will fight, you will not fight to win, but you will do spiritual warfare because Jesus already won the victory. Okay, yan po yung magandang makita natin. And that's the good news. At yan po yung sinasabi ko na yung spiritual warfare natin, gawin natin based on the finished work of Christ. Sabi niya, I have overcome the world. You have nothing to fear. Take heart. Okay, so whatever is you are experiencing, ito po yung pinapakita ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung may bagyo, may pagsikat ng araw. Okay. So, yan po. Kung may baha, may paghupa ng tubig. Okay, so kung may pagkawasak dahil sa mga disaster, may muling pagtatayo. Okay, at higit sa dati, higit na matibay, higit na matatag, higit na maganda ang maitatayo. Okay, so sabi pa po ng John 17:15, ito po ang sabi ng Panginoong Kristo in His prayer. Ito po yung napakatinding panalangin na meron siya, John 17. My prayer is not that you take them out of the world. Sino po yung yun na tinutukoy dito ni Jesus? Ang Ama. Ulitin ko po, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one.
So yan po ang sinasabi ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na alisin lang tayo dito. Kasi napagtagumpayan na nga niya ang mundo eh. Okay, kung hindi ang dalangin niya sa Ama, ang sabi niya dito, protect them from the evil one. So makita po natin, that's the will, that's the desire ng ating Panginoong Kristo na kung paano siya protektahan ng Ama, ganun din niya protektahan tayo na mga nagsisisampalataya sa Kanya. And actually, yan po ang nangyayari talaga. Kaya po tayo nakakapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon despite of trials, sorrows, hardship, and many things sa buhay na ito, especially during this pandemic. So makita po natin, ang Panginoon po talaga, ang Ama talaga ang nag-iingat sa atin. Okay, through the Holy Spirit. Pangalawang bagay, alam niyo po, sabi nga hindi lamang pinakita sa atin kung ano ang gawa ng kaaway at na ito ang spiritual warfare, totoo. Kung hindi, yes, spiritual warfare is real, but, okay, yung kanina, because, now, but, okay, subalit, ano po yun? Ano yung magandang makita natin? Truth number 1, Romans 8:35. Ito po yung unang bahagi lang. Who shall separate us from the love of Christ? Okay, so ito po ay napakatinding tanong. Ano? Who shall separate us from the love of Christ? Alam niyo po ba, when we meditate the love of Christ, sino nga ba makapaghiwalay sa atin? Your value is the life of Jesus Himself. Your value is the Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Romans din, dyan sa verse 5, ang sabi niya, when we were yet sinners, Christ died for us. So ibig sabihin, you don't deserve to be loved. You don't deserve for someone to give his life to you. But ang sabi po ng Romans 8:5, ang sabi po dyan, who shall separate us from the love of Christ? And sabi po 8:5, ang sabi, when we were yet sinners. Okay, makasalanan pa tayo. Ano ang ibig sabihin ng makasalanan? We don't even look for God. We don't even give time to God. And we don't even call on God. At kung meron at tumatawag man tayo, yun by the time na talagang we are in need. Okay, kaya po yung iba, ang tawag na sa Panginoon, hindi na Panginoon, kundi Penginon. Penginon, Penginon, Penginon. Lahat na lang hinihingi. So, but never to worship God, never to, sabi nga dito is talagang bigyan ng panahon ng Panginoon. Madalas ko pong nababasa ito, sabi niya, maraming tao gusto pumunta sa langit. At kahit naman talaga sino tanungin mo, pag namatay ka, gusto mo bang pumunta sa langit? 100% po, sasagutin kayo na yes. Pero ang sabi nga kung sa church nga, hindi ka makapunta sa langit pa kaya. Okay, so baka pumapalayo ako. Let's go back to Romans chapter 8 verse 35. Sino nga ba makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi, ito po, shall trouble? Trouble ba? Hardship ba? Persecution ba? Famine ba? Nakedness? Danger? Or sword? Sabi po, itong lahat ng ito, walang dahilan para maihiwalay tayo sa Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, kahit tayo dumadaan ng trouble, andyan po ang Panginoon to comfort us, to help us, even in hardship, even in persecution, even in all of this, we can experience literally, okay, God sa ating buhay, His hands, okay, mararamdaman mo na kumikilos sa iyo. If you really and fully trust Him, makikita mo po na ang presensya ng Panginoon ay sumasa iyo during this time. Kaya po, tayo mismo hindi tayo bibitaw sa pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Most especially kung nakita mo ang iyong halaga sa Kanya. So ang halaga mo sa Kanya ay halaga ng Kanyang buhay. Every individual person, your value is the value of the life of Jesus. Wow! Kaya po, hindi siya papayag na mapahiwalay ka sa Kanya. Okay, tuloy po natin sa verse 37. No one can separate us from the love of Christ.
No, in all these things, yan, yung mga binanggit ko, persecution, hardship, we are more than conquerors through Him who loved us. Yan pa po ang dahilan. Okay, that's the truth. Number one, okay, ang dahilan because He won the victory already. Nagtagumpay na po siya. Kaya sa pakikibaka mong spiritual, this is what the Bible, this is the Word of God declares. You and me are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. Amen. Okay, so kaya po talagang unawain po natin, ano ba ibig sabihin ng more than conqueror? More than conqueror, hindi ikaw ang nakipaglaban. You did not physically, you did not, sabi nga spiritually, o hindi ka mismo talaga lumaban. You did not face the enemy. Somebody faced the enemy. Okay. So ako po, madalas kong ginagamit dyan na illustration si Manny Pacquiao. Kung titingnan po natin kung paano saan nagmula si Manny Pacquiao at ngayon, hanggang ngayon, okay, 8 is the number, he is the only one, 8 world division champion, okay? So at talagang highest, one of the highest paid athlete po siya, no? So makikita po natin sino po ang nabubugbog, sino ang nagte-training, napapagod, talagang yung training niya, talaga yung discipline niya sa kanyang katawan, sa kanyang sarili, sino yung pumuputok ang kilay, sino yung talagang nagkakaroon ng pasa, sino yung nasasaktan. And one time, nakita ko po nung patulugin siya ni nung sino ngayong kalaban niya, si Barrera ba yun? Talagang isang suntok sa kanya, talagang nag-champion siya, talagang ang tagal niyang nakahiga. Okay, so but makikita po natin talagang napakarami niyang mga champion na laban sa kanyang mga kahit yung mga rematch, yung isang matinding na kalaban niya si Morales, 3 beses silang naglaban. Okay, yung una natalo siya, tapos yung draw yata, tapos talo, tapos champion siya, pinatunayan niya talagang siya ang champion. So, anong kinalaman nito sa more than conqueror? So, he always fight. He always na siyang nasasaktan. Pero ang more than conqueror, si Jinky. Kita nyo naman po ang mukha ni Jinky. Ang ganda ni Jinky ngayon. So, the more na sila, the more na nagcha-champion po si Manny Pacquiao, the more na gumaganda po si Jinky. Bakit? All the victory ni Manny Pacquiao, ibinibigay niya kay Jinky. Okay. So, walang kapawis-pawis, walang kahirap-hirap si Jinky. Tumatanggap siya ng lahat ng pananagumpay ni Manny Pacquiao. So, that is the same with us. Okay, Jesus has won the victory. At kung meron mang spiritual warfare ngayon, at talagang mayroon. Okay. Kasi ako po, naranasan ko talaga how many times the devil wants to really destroy my life, steal my life, and truly he wanted to kill me. Ilang beses na po akong talagang nag-50-50, ilang beses na akong na-ICU, na talagang yung last ICU ko po ay yung pang 14 days ako, at yun ay after pa po ng aking tinatawag na triple bypass operation and 2 valve repair ng aking puso. At talagang nag-50-50 po ako doon dahil nagkaroon daw ako ng infection, na-infect yung aking bato, na-infect yung aking atay at ang aking dugo. Panahon pa naman ng COVID ngayon, bagsak po ang aking sugar. And ang presyon ko po ay talagang yung almost 14 days na yon, talagang hindi po nababalik sa normal ang aking presyon, and on and on. And talagang there is spiritual battle talaga. So kaya po may labanang spiritual. Pero alam niyo po, during the time na nasa hospital ako, instead of mawalan ako ng pag-asa, sabi ko, Lord, napagtagumpayan ko na yung ilang beses na muntik akong mamatay, napagtagumpayan ko na itong operation. Now na narito ako, masasayang ba ang panalangin ng napakaraming mga tao na nanalangin at tumulong sa akin financially para maoperahan ako, at ngayon ito ako ngayon sa ospital.
nasa bingit ako ng kamatayan muli. But alam niyo po, pinangawakan ko that sabi nga ni Jesus, I am more than conqueror because He won the victory already. He sat at the right throne of the Father right now. Okay, para na ang kanyang mga pangako ay talagang magampanan niya, matupad niya. So that's what I mean na but, okay, yes, there is spiritual warfare, but ikaw ay higit na mananagumpay, kapatid. So whatever ang iyong pinagdadaanan, sabi nga ni King David, though I walk through the shadows of death, I will fear no evil. Kahit tayo ay nasa bingit na ng kamatayan, do not be afraid sa demonyo. Do not be afraid sa mga kasamaan na yan. Okay, bakit? Ang sabi ni King David, for thou art with me. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay nasa sa atin. Lalo na nga, tinanggap mo ang Panginoong Kristo, the Spirit of God lives in your spirit. Hallelujah. The second truth is this. Okay, spiritual warfare is real, but let's look on the second truth. Ito po yung second truth. 1 John 5:4. For everyone born of God overcomes the world. Hallelujah. Ito po diretso po ito. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ang sino mang born again, ang sino mang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sabi dito, overcomes the world. And when we overcomes the world, we even overcomes the God of this world. Hallelujah. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So we do that by faith. We do that because we believe in what Jesus has done. Ayan, kapatid. So, kaya tayo nagtatagumpay, kaya natin na-overcome, na pagtatagumpayan ang mundong ito. Kasi yung tagumpay natin, okay, yung panalo natin, okay, dahil sumasampalataya tayo sa totoong Panginoong Hesukristo. Okay, na nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Yung Kristo na inanoint ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban, ang kanyang misyon dito sa lupa. That His purpose is to destroy the works of the evil one. That His purpose is to give us life more abundantly. And now that you have received Him, ang sabi po ng Biblia sa 1 John 5:4, you are born of God. Ipinanganak ka ng Diyos. Kaya anak ka ng Diyos. Kaya ikaw ay mananagumpay sa mundong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga yung pananampalataya mo sa Kanya, okay, yan ang nagbibigay sa iyo ng pananagumpay. So, yes, mahirap po ang malagay sa sitwasyon, lalo na sa karamdaman, mahirap po yung malagay ka sa bingit ng kamatayan. Kasi po, bilang tao, talagang dadatnan ka rin ng takot, daratnan ka rin ng pangamba. Pero alam niyo po, sabi nga, this is the victory that has overcome the world. Even our faith, or it is through our faith. So when we really believe on the Lord Jesus Christ, on His finished work, kasi tinapos na po niya yan Okay, natapos na po ng Panginoong Kristo yan. Kaya sa tugtungan pa natin sa verse 5, who is it that overcomes the world? Ayan, ano po ang sabi dito? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Wow, kapatid. Only he. Kaya kung ikaw ay hindi pa talaga tumanggap kay Jesus na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, talagang masasabi natin na mahirap magtagumpay sa gawa ng kaaway. Okay, ng demonyo. Maaring nagiging talunan ka, maaring nahuhulog ka sa tukso, maaring ang desire mo ay talagang hindi maganda, kaya nga ito ay nagbubunga sa iyo ng napakaraming kapigatian, ng napakaraming kalungkutan, ng napakaraming kasawian. Yes, marami kang pera, masagana ka nga financially, sabihin natin materially, but your heart, but your life is full of trouble or sorrows.
Sabi po dito, sino nga ba sila na nagtatagumpay sa mundong ito? Maliwanag po. Okay, hindi ako ang nagsasabi nito, but the Bible says only He, siya na nananampalataya na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Wow. Kaya this is now the time for you. If you have not yet received Jesus Christ as your Lord and Savior, this is now the time for you to receive Him as your Lord and Savior. Okay, tuloy po natin. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So yan po ang ating may pagpapasalamat. So kapag ka anak ka ng Diyos at nanampalataya ka, dahil nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo na siya nga ay talagang anak ng Diyos, sabi po dito, ito yung pananagumpay na meron tayo. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa ating faith. Tandaan po natin, through our faith in our Lord Jesus Christ, through our faith in His finished works. Okay, so hindi lang po dahil malaki ang pananampalataya ko, kaya ganito. No, it's not you. It's not only your faith. Hindi, dahil nag-fasting ako, nag-prayer ako, ganito, ganyan. No, it is because of the finished work. You believed Jesus is the Son of God and you believe His finished work. That's why you have victory. That's why you have victory. Yan ang totoo, kapatid. Kaya nga, spiritual warfare, because it's real, do it based on the finished works of Christ. So meaning to say, hindi mo kailangang mag-effort on your own. And even your mindset and your motivation is kailangan kang magtagumpay. Okay, no. Tagumpay ka na. Makibaka kang tagumpay. Okay. So, ito po, alam nyo, yung nakikibaka kang tagumpay, expected mo na panalo ka. Nagsisimula ka pa ng panalo ka na. So, this is how I will illustrate it. Okay, simple. And I will close on this simple illustration. Sa basketball, alam nyo po, pag mahilig kayo sa basketball, I have a friend na napaka hilig po niya sa Bible school. Bible school sa Bible, sa basketball rather. Okay. So, kasi taga Bible school yun, kaya nabanggit ko Bible school. And at that time, sikat na sikat po si Jaworski. Okay. Na talagang siya po ang playing coach ng Ginebra at that time. Okay? So, talagang wala pong hindi nanonood ng laro ng team na yan. And alam niyo po, dahil nga may pasok kami po noon sa Bible school, so hindi po siya makakapanood. So ngayon, ang ginawa po is they recorded, ni-record po nila yung tawag dito, game. Okay. And then, dahil excited siya, tinanong niya, pagdating niya sa bahay, tinanong niya kung sino yung nanalo. Siyempre, expected niya na nanalo na yung team na paborito niya. So, dahil doon, dahil paborito nga niya yung team, okay, pinanood pa rin niya. But alam niyo po, bagamat nagre-react siya pa rin, habang nanonood siya, pag nakakashoot yung kalaban, nagre-react pa rin po siya, talagang meron pa rin pong tawag dito, pumping of the heart. Sabi nga niya, habang nagkukwento siya, na para bang sa pakiramdam mo nananalo yung kalaban. But in reality, okay, so in reality, in his mind, alam niya na panalo na yung team na paborito niya. Kaya nakakalma niya yung kanyang sarili. But during the game, bagamat alam na niya the end of the game, alam na niya na panalo na ang kanyang team, pero emotionally affected pa rin siya. Okay? So that's how I want you to look our situation when we are in spiritual warfare. Emotionally, you will be affected. Physically, you will be affected. Intellectually, you will be affected. Socially, you will be affected. But the reality, alam mo na kung ano yung dulo ng labanan. Panalo ka na, sapagkat panalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kapatid, sa umagang ito,
Kung gusto mo rin ganitong klase ng pananagumpay, ang maging tagumpay mo sa labanang spiritual. And if you have not yet surrender your life to Jesus and make Him His Lord of your life, this is now the day. This is now the time. This is now the day of salvation para sa iyo. You need to be born of God para sa pamamagitan ng iyong pagkasilang na muli, okay, ikaw ay maging anak na ng Diyos. And if you are also in need na talagang may battle ka, may spiritual battle ka, physically, dahil ikaw ay may karamdaman, o someone in your family is sick right now, you can be a person na pwedeng mamagitan, mag-stand between the gap. If he is your father, stand in the gap for him. Believe in your heart for the healing of your father, of your mother, of your brother, of your sister, or even of your husband or your wife, or even kung ikaw ay meron kayong problem financially, now, stand with me, believe with me. Hallelujah. That the spiritual warfare on financial aspect of your life, okay, ay ma-receive mo yung victory today, right now, in the name of Jesus, according to His finished work. Kaya I want you to pray with me right now. If you have not yet, para sa sinabi ko, surrender your life, this is now to the time to surrender your life to the Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I surrender my life to you right now. And from this time on, you are my Lord. Alam nyo, kahit ganyan kasimple lang ang prayer mo, the Lord will answer you. Why? Because according to the Bible, you are praying for His will. And when you are praying for His will, He will grant your prayer. He will answer your prayer. Kaya sa oras na ito, I want you to pray with me. Lord Jesus, sa oras na ito, I surrender my life and I acknowledge you as my Lord and Savior. Thank you for your finished work. Thank you for your precious blood that was shed on the cross, that has the power to cleanse me from all my sins, that has the power to heal the sick, that has the power for me to stand in the gap for my relative who are now sick, that in the name of Jesus, I declare the finished work of Christ, that by His stripes, those who are sick right now receive the healing of the Lord Jesus Christ. Receive right now whatever sickness or diseases, whatever, anumang ganumang katindi ang karamdaman yan, terminal cancer man yan, anumang klaseng karamdaman yan, I release that healing in the name of Jesus. Because you said, Lord, it is your finished work. It is done. You have won the victory. At ang sabi even ng 1 Corinthians chapter 15, O death, where is your sting? You have overcome death, Lord Jesus, already. Kaya Panginoon, I speak life to those who are in bed right now, sick, lying in their bed right now. And I command them to stand up on their feet. Hallelujah, and receive their healing right now in the name of Jesus. Lord, I thank you. And to those who are in financial need, to those who are in financial trouble, Lord, let the windows of heaven be open and let your blessing be released in each and every one of them. Lord, salamat po, salamat po, salamat po Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong himala sa umagang ito, sa bawat isa po sa amin. Lord God, we receive according to your words, we receive according to your finished work, Lord God, ang lahat ng mga ipinangako mo. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen. Okay, so kaya kung sumunod ka sa panalangin na ginawa natin ngayon, na nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, now you are born of God, you are born again, and sabi nga, sino ba yung mga nagtatagumpay sa mundong ito? Sila na mga ipinanganak ng Diyos. Kaya
whatever circumstances na dumating sa buhay mo, hardship man yan, trials man yan, persecution man yan, whatever it is man yan, remember the finished work of Christ. You have won the victory. Okay, so ganun din, patuloy na nais ko pong makita natin na ang Diyos ay napakabuti. And ito po yung time na ipatunayan natin yung ating pagiging masunurin sa ating Panginoon, yung ating pag-ibig sa Panginoon. Okay, so our obedience must be wholeheartedly. Our obedience must be purposefully, diligently, and higit sa lahat, completely. So when we obey God, we must obey Him completely. Okay, so in our tithes and offering, our tithes, the difference of tithes to the offering is the tithes that is not belong to us, but what we are doing sa tithes is we are returning the 10% of the income or the money that we are receiving. Okay, so pwede pong higit pa dyan, at lagi nating illustration dyan, at ang ating evidence of success dyan ay ang Colgate, yes, ang toothpaste na ginagamit mo. Okay, si William Colgate, he learned how to tithe from 10% up to 90%. Kaya po, he was long dead, pero po ang Colgate, makikita natin, bagong panganak pa lang ang bata, inilagay na sa labi ng batang yon ang pangalang Colgate. Okay, so kaya po, ang importansya po dito is when we return our tithes, we have not yet given God anything. Okay, kaya po meron tayong love offering or sacrificial offering or offering. So in the offering, you are giving to God or to the work or to the ministry, okay, ng Panginoon ang iyo pong kaloob. Okay, and that is besides the tithes na iyong ibinabalik. So wag mong tingnan yung mawawala sa iyo. Dapat makita mo malaki pa rin yung matitira sa iyo. At higit na malaki ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Because when we truly obey itong principle na ito, the Lord, kung naibigay niya ang kanyang sariling buhay sa atin, yung pakayang financial aspect, hindi niya mabuksan ng durungawan ng langit para ibuhos sa atin ang pagpapala. So kaya nga sa oras na ito, narito ang ating GCash account, okay? So that you can send your tithes and offering, or you can drop by dito po sa atin sa Panipuan, dito sa church natin ngayon. Dito na po ang church natin, and we are at the moment ay ating pong nire-renovate yung ating old building po dito, at marami na pong naayos. This week ay tatapusin na po yung electrical, mag-installation na po, magkakabit ng ilaw, and then next project po ay yung bintana, yung pinto, and then yung flooring ng garahe, at saka po ng parkingan, ano ho. So yung mga parkingan po dito. So marami-rami pa rin po yung trabaho, at malaki-laki pa rin po yung expenses, but we believe that God will continue to supply para pagkatapos ng pandemic na ito, we can convene together ng mga kapatiran ninyo dito sa lugar na ito ng Pampanga, so that we can worship God and ating magawa ang pinapagawa ng Panginoon. So ito po yung ating GCash account, 0942-763-3599. Okay, so kung malapit lang po kayo dito, is i-drop by nyo na lamang po. Ano ho? Okay, so purihin po ang Panginoon, and we are continuously inviting you sa mga gawain po natin na naipakita natin kanina. So let us pray for our tithes and offering. Lord, salamat po that you have promised us, Panginoon, that you will pour out blessings, Panginoon. And we claim the principle of what we sow, we shall reap, O God. Lord God, kaya po sa oras na ito, salamat sa mga pagpapala. Patunayan niyo po, Panginoon, that this pandemic is not a hindrance, Panginoon, upang kami sumagana.
Hindi po dahilan ng pandemic na ito upang kami maghirap. Kundi ang pandemic na ito, Panginoon, magpapahayag ng iyong kaluwalhatian, magpapakita ng iyong mga himala sa bawat isa sa amin, Panginoon, that all of us, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, natatanggap ng himala at magpapatotoo na in this time of pandemic, doon mo ginawa ang mga bagay na hindi namin kayang gawin nung wala pang pandemic. Kaya nga, Panginoon, salamat po sa mga kapatiran all over, sa mga nakikinig at nanonood na ito, Panginoon, who will become faithful in their tithes and their giving of their offerings. Lord God, bless them, and I declare your shalom sa kanilang mga buhay at pamilya at mga trabaho. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Woo, glory to God.